Kabanata 2036. Ang dakilang baliktad. Dati naisip ni Zhang Bufen na maaaring may ilang nakakabagabag na salik sa tahanan ng mga matatanda. Kung tutuusin, ang tunog ng putok ng baril ay labis na nakagambala sa kanilang pagtulog. Ngunit hindi inaasahan ni Zhang Bufen na talagang magagamit ni Su Rui ang mga ganoong marahas na paraan ng buong bahay ng Elder ay malapit ng masunog sa mga guho. Ngunit kahit na ito ang kaso, ang kasalukuyang Kui Songshan ay dapat na nagkakaisa. Hindi dapat ito ang dahilan para sabihin ito ni Elder Wang. Napakapangit ng ekspresyon ni Zhang Bufen. Dapat ay tinutukan niya si Su Rui, ngunit ngayon ay tila siya ang target ng lahat ng tao. Inuna nito ang kariton bago ang kabayo. Ngunit ito ay tila ang pinakakatawa-tawa at hindi kapani-pani walang paglalagay ng kariton bago ang kabayo. Ngunit nangyari ito sa sandaling nasa krisis si Kui Songshan. Pagkatapos magsalita ng nakatatandang Wang, ang iba pang matatanda ay nag-aalala rin. Pagamat hindi sila nagsalita, ang katahimikang ito ang tiyak na pinaka-nakakatakot na puwersa. Minsan, mas mabuti ang katahimikan kaysa sa tunog, at ganoon na ngayon mas gugustuhin pa ni Zhang Bufen na mag-away sila sa kaldero ng lugaw kaysa mapuno ng katahimikan ngayon. Nahaharap sa ganitong katahimikan, ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng lamig, ang ilan ay nakakaramdam ng palpitations, at ang ilan ay nakakaramdam ng saya. Halimbawa, ang kasalukuyang Zhang Bukong ay kabilang sa huli. Pagamat namamaga pa rin ang gitna ng kanyang mga binti, ang saya sa kanyang puso ay hindi pa nagagawa. Sa katunayan, hindi binalak ni Zhang Bukong na piliin na gawin ito ngayon. Alam mo, ang kanyang kapatid na si Zhang Bufen ay palaging parang bundok sa kanyang puso. Dati niyang naisip na ang bundok na ito ay hinding-hindi makatawid, kaya never made a final decision. Gayunpaman, ang Su Rui at ang Sun Temple ay gumawa ng gulo sa Kui Songshan ngayong gabi. Na nagbigay kay Zhang Bukong ng pagkakataon na ilabas ang kanyang mga ambisyon. Ang pagsunog sa bahay ng Elder ay talagang nakatulong sa kanya, hindi makaugaga. Sa nakalipas na ilang taon, si Zhang Bukong ay maingat na namamahala. At ang tuktok at ibaba ng Kui Songshan ay pinamamahalaan at napasok niya. Lalo na sa nakalipas na 2 taon. Nakatuon si Zhang Bufen sa martial arts at ganap na ipinagkatiwala ang mga gawain ng martial arts sa kanyang nakababatang kapatid. Na nagpapahintulot sa huli na tatakang Kui Songshan ang kanyang sarili. Sa ilalim ng ganoong kalakas na sitwasyon, hindi naging mahirap na hawakan ang ilang kababaihan sa sekta, at kahit isang nightingale lang ang humamon kay Zhang Bukong. Ang nakaitim na Elder ay humakbang pasulong at tumayo sa harap ng karamihan. Mukhang mataas pa rin ang kanyang prestihiyo. Napansin ni Su Rui na nang tumayo ang mga nakaitim na Elder, ang mga mata ng ilang Elder ay nagpakita ng pag-asa. Malinaw, lahat ito ay mula sa parehong grupo. Itong mga nakaraang taon, nasuhulan sila ni Zhang Bukong. Zhang Bufen, dapat may paliwanag para sa bagay na ito ngayon. Tinabi ng matanda na may itim na mukha. Dapat isipin ng pinuno ng sekta ang lahat ng nasa sekta, ngunit sa paglipas ng mga taon, natuto kami sa iyo. Hindi ko pa nakita ito. Ang pagganap ni Zhang Bufen ay palaging medyo malayo. Hindi siya mahilig maging makinis sa pakikitungo sa iba. Ngunit handa lamang na ituloy ang sukdulan sa martial arts. Marahil, dahil sa kanyang mga aksyon kaya ibinigay niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Zhang Bukong ang pagkakataon na samantalahin ito. Biglang naramdaman ni Su Rui na medyo nakakaawa si Zhang Bufen. Naisip ni Su Rui na hindi kapanipaniwala na nangyari ang gayong katawa-tawang bagay sa tinatawag na sikat na sekta ni Kui Songshan at Zhang Bufen, isang master na matagal ng sikat. Sa oras na ito, naisip ni Su Rui ang kanyang Sun Temple. Kung may katulad na mangyayari sa templo ng araw balang araw sa hinaharap, sasampalin ka ba hanggang sa kamatayan sa kalungkutan at galit? Gayunpaman, naniniwala si Su Rui na ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay iba kay Zhang Bufen, at walang taong tulad ni Zhang Bukong na magaling maghukay sa Sun Temple. Gayunpaman, sino ang makapagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa hinaharap? Puno ng galit ang mukha ni Zhang Bufen. Siya ay palaging mayabang at mayabang. Sa harap ng sitwasyong ito, sisubog na siya sa galit. Ang mga Elder na may itim na mukha ay tumayo. At ang mga Elder nang humaw na nabali ang ilong ni Su Rui ay tumayo din. Pagkatapos, sa ilalim ng kanilang pamumuno, sunod-sunod na lumabas ang 5 o 6 na matatanda, isa na itong figure na hindi maaaring baliwalain.
Bagamat ang iba pang matatanda ay hindi malinaw na sumalungat kay Zhang Bufen, ang kanilang pananahimik sa oras na ito ay ang pinakamalaking suporta para sa mga rebelde. Si Zhang Bufen ay hindi tanga, naisip lang niya ito, at natukoy na niya kung sino ang pinakamalaking benepisyaryo ng bagay na ito. Malinaw, ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, Zhang Bukong. Ang buong Quizong Mountain ay gagawin niyang sekta. Si Zhang Bufen ay masyadong mapagmataas. Masyado siyang naniniwala sa sarili niyang impluwensya at sa tinatawag na kapatiran. Gayunpaman, sa mundong ito, may ilang mga bagay na hindi mababago sa harap ng kapangyarihan. Sa harap ng mga dayuhang kaaway, ito ay malayo sa oras para sa panloob na alitan, ngunit ang mga matatanda ng Quizhongshan ay pinili na magkaroon ng panloob na alitan sa oras na ito. Ang pag-uugali ni Zhang Bukong ay ganap na para sa kapakanan ng mga nakatataas, at hindi niya gusto ang kanyang mukha. Kung gayon, hayaan mong irekomendo ko kung sino sa tingin mo ang mas angkop para sa posisyon ng sect leader. Ang mga mata ni Zhang Bufen ay dumaan sa mga mukha ng mga matatanda. At kasabay nito ay binigyan ng isang matalim na sulyap si Su Rui. Lubos na hinahangaan ni Su Rui ang kalagayan ng pag-iisip ng matandang ito. Ngayon lang nailabas ang galit, pero ngayon ay matatahimik na ang mga mata niya at nakakakilabot ang mga tao. Nagkatinginan ng ilang matatanda, at pagkatapos ay nagsabi. Sa aming palagay, ang tanging makapagliligtas kay Quizhongshan mula sa panganib ay si Master Nephew Bukong. Pamangkin Bukong. Humisi si Su Rui sa gilid. Nalantad na ba sa wakas ang buntot ng fox? Hindi ipinagpatuloy ni Zhang Bufen ang pakikipagtalo sa mga matatandang ito. Lumingon siya sa likuran niya. Tinitingnan kung ano ang nang lumitaw si Zhang Bukong, ang kanyang boses ay kasing purol ng isang pool ng mapait na tubig. Zhang Bukong, mangyaring bigyan ako ng paliwanag para sa bagay na ito. Umiling si Zhang Bukong at ngumiti ng mapait. Oo, tama ang nabasa ni Su Rui, ang taong ito ay talagang may matipid na ngiti. Pupunta ako, acting school. Kung hindi niya alam kung anong uri ng tao siya ng maaga, si Su Rui ay naloloko ng husay ni Zhang Bukong sa pag-arte. Gayunpaman, hindi kayang linlangin ng kanyang husay sa pag-arte si Su Rui, ngunit nagawa niyang linlangin ang mga neutral na elder na naruroon. Napangiti si Zhang Bukong nang walang magawa, napakaganda. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ng kanyang kapatid. Ngunit lumingon sa mga elder at sinabi, mga elder, hindi ba kayo nagsisikap na ipasok ako sa kawalan ng katarungan sa pamamagitan ng paggawa nito? Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso, kumilos, magpatuloy sa pagkilos, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapatuloy sa pag-arte. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhang Bukong, ang mga matatanda, sunod-sunod nilang sinabi. Bukong, hindi ka namin binibitag sa kawalan ng katarungan. Lahat kami ay matatandang tao ng Quizhongshan. At lahat ng ginagawa namin ay para sa kinabukasan ng Quizhongshan. Imposibleng nasa kamay ni Zhang Bufen si Quizhongshan. May hinaharap. Kaya sana ay matapang kang tumayo at balikatin ang kinabukasan ng buong sekta. Si Zhang Bukong ay patuloy na ngumiti ng mapait. Paano ito posible? Ang aking senior na kapatid ay ang pinakaangkop na kandidato, ayaw akong pagtawanan ng mga matatanda. Hindi, ito ay hindi biro sa iyo, ngayon, walang mas angkop na tumayo kaysa sa iyo. Sinabi ng nakaitim na elder. Ikaw ang pagsusumikap sa Quizhongshan sa mga taon na ito ay halata sa lahat, kung kahit na ayaw mong tumayo, ang ating Quizhongshan ay talagang walang pag-asa. Pagkatapos magsalita, ang lalaking nasa tabi niya ang dalawang matanda ay yumuko hanggang sa dulo at sabay na sinabi, hihilingin ko kay Zhang Bukong na pumalit bilang pinuno ng sekta. Napakaayos ng boses. Kung walang rehearsal muna, napatay na sana si Su Rui, hindi maniniwala. Ito ang sapilitang palasyo. Tinitigan ni Zhang Bufen ang kanyang nakababatang kapatid. Ano sa palagay mo ang bagay na ito? Senior kuya, hindi ba ito isang dilema? I swear to God, hindi ko naisip na palitan ka. Kung may intensyon ka, tatamaan ka ng kidlat. Patuloy na tumanggi si Zhang Bukong. Hindi tumunog ang tunog ng mga kulog, ngunit may biglang pumalakpak mula sa eksena. Malakas ang palakpakan ngunit isahan, tila isang tao lang ang pumapalakpak. Lahat ng mata ay nakatutok kay Su Rui. Sa totoo lang, sa oras na ito, si Su Rui ang dapat nilang atakihin. Ito ang tamang ritmo. Ito ay isang pagkubkob, hindi isang pulutong.
Mula sa pananaw ni Surui, si Zhang Bukong ay tumatanggi sa oras na ito, halatang gustong gawing mas favorable sa kanya ang sitwasyon sa pinangyarihan. Pumili siya ng maraming elder. Ngunit napakamakapangyarihan ni Zhang Bufan sa paglipas ng mga taon. At maraming disipulo pa rin ang sumasamba sa kanya bilang isang Diyos. Kung si Zhang Bukong ay tumalon sa oras na ito upang palitan siya, natatakot ako na marami ang mas mababang antas na mga disipulo ay hindi makumbinsi. Sa kasong ito, dapat niyang palakasin ang kanyang momentum at gawing mas makapangyarihan ang opinyon ng publiko sa kanya. Alam ni Zhang Bukong na ang kanyang kapatid ay hindi magaling sa kapangyarihan at sining. Kung bubuo siya ng opinyon ng publiko at lalo pang ipipilit ang palasyo, talagang posible siyang magbitiw at maging isang banal. Ngunit, ano ba itong Surui na ito? Nakakamangha. Nakakamangha. Kung hindi ako dumating para iligtas ang Nightingale. Namiss ko ang napakagandang taon ng dramang ito. Si Surui ay nakatayo sa gitna ng venue habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Sa ganitong paraan, ang distansya sa pagitan niya at Nightingale ay lubos na pinaikli. Nakita ni Zhang Bufan na pinili ni Surui na tumayo sa oras na ito. At may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Surui ayon sa dating gawin ng batang ito, hindi ba dapat ito ang tamang gawin? Mas nararapat ba ito? Rebel, anong gusto mong gawin? Napakabilis ng reaksyon ni Zhang Bukong, hinawakan niya ang braso ni Nightingale at itinaas ito mula sa lupa. Ayaw mong saktan si Pamangkin Baiying. Ang kanyang mga aksyon ay tila pinoprotektahan ng Nightingale, ngunit alam ni Surui na ang lalaking ito ay halatang kukunin si Nightingale bilang isang hostage. Siguradong mapanlin lang na kalaban ito. Initian siya ni Surui, pagkatapos ay bumaling kay Zhang Bufan. Gusto ko lang kunin si Nightingale ngayong gabi. Kung handa kang palayain sila, handa akong bayaran ang lahat ng pagkalugi ng Kui Songshan, at iyon lang. Liang Qing, kung tatanggi ka, masisiguro kung pareho kayong aatake ni Nightingale ng mga kontrabida. Matapos marinig ito, puno ng ulap ang mukha ni Zhang Bufan. Hindi ako tanga, dahan daw ang sabi ni Zhang Bufan. Kabanata 2037. Isang mga kamay. Hindi ako tanga. Ang mga salita ni Zhang Bufan ay walang alinlangan na nagpapakita ng napakaraming impormasyon. Malinaw na may pagdududa siya tungkol kay Zhang Bukong. Bahagyang ngumiti si Surui. Matandang kasamang Zhang, dahil hindi ka tanga, sa palagay ko ay dapat mo ring malaman kung paano mag-evolve ang bagay na ito kung patuloy itong uunlad. Si Zhang Bufan ay natural na napakalinaw tungkol dito. Ngayon, lahat ng mata ay nasa ulo. Si Zhang Bufan, na walang talo sa martial arts, ay nagsimulang maramdaman na nakatagpo siya ng isang pambihirang kalaban. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kalaban ay hindi ang kanyang inaasahan. Kung maaari, mas gugustuhin ni Zhang Bufan na mag-isa na kunin ang nangungunang 10 manlalaro ng parehong antas kaysa harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa katawan niya, para siyang on sa likod. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Ang katahimikan ay napakahirap tiisin. 10 segundo lang ay naramdaman nilang lahat na nanigas ang buong katawan nila. Bagamat ang Nightingale ay hawak ng braso ni Zhang Bukong, hindi agad siya nailigtas ni Surui. Dahil hindi maaaring nasa harap ng lahat si Zhang Bukong sa kritikal na panahon ng mataas na ranggo na pinuno. Sa harap niya, may ginawa siyang nakakasakit kay Nightingale. Guro, mangyaring mag-ingat. Huling sigaw ng Nightingale, naluluha ang kanyang mukha. Shut up, Baiying. Nabaha ba ang utak mo? Hindi matukoy ang pagkakaiba ng itim at puti. Umuungol si Zhang Bukong. Dahil sa mga aksyong ginawa ng maaga. Hindi ang kumpara kay Zhang Bukong na ipakita ang lahat ng kanyang galit ngayon. Anyway, iisa lang ang kalaban sa eksena, si Surui, at ginawa ng mga masters ng Kui Songshan ang kanilang makakaya. Kung gayon, hindi pa rin ba siya mahuli? Nang makita ang mukha ng kanyang apprentice na puno ng luha, bahagyang gumalaw ang puso ni Zhang Bufan, at hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Nightingale sa kanya noon. Sa oras na iyon, tumatakbo si Zhang Bufan kasama ang Nightingale. At nagbanta si Surui na susunugin ang bundok. Sa katunayan, kung iginiit ni Surui, maaaring pinili ni Zhang Bufan na sumuko muna. Gayunpaman, ito ay malinaw na paborebleng sitwasyon para sa Nightingale, ngunit siya ay sumuko.
Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, napigilan niya si Surui na sunugin ang Kui Songshan. Dahil sa pagpiling iyon, nakita ni Zhang Bufan ang puso ni Nightingale. Nightingale sa pagganap ni Zhang Bukong, nakagawa na si Zhang Bufan ng pagpili sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kailangan niyang harapin ngayon ay hindi si Zhang Bukong, kundi pati na rin ang tahanan ng mga matatanda, at maging ang mga berdeng puno sa ibaba, ang alagad ng Songshan. Alam ni Zhang Bufan na hindi maaaring labagin ang opinyon ng publiko. Bilang pinuno, wala siyang ideya kung ano ang naging opinyon ng publiko sa ibaba. Sa kasong ito, lumitaw ang puso ni Zhang Bufan. Nagkaroon ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. This is the first time in his life na naranasan ni Chapter ang ganitong pakiramdam, at grabe talaga ang experience. Matapos pagsabihan ni Zhang Bukong si Nightingale, nagmamadali niyang sinabi kay Zhang Bufan, "Senior brother, huwag kang mag-alala, wala talaga akong interes sa posisyon ng ulo. Minren, huwag magsalita ng lihim, sa palagay ko maaari mong isipin ang tungkol sa bagay na ito, pagkatapos ng lahat, ang posisyon ng ulo ay medyo nakatutokso." Nagsalita si Surui. Nakita na niya ngayon ang sitwasyon. Si Zhang Bukong ay hinding-hindi gagawa ng anuman sa kanyang sarili. Kung utusan lang siya ni Zhang Bufan na kumilos, ngunit si Zhang Bufan ay talagang imposibleng gumawa ng isang bagay kay Surui ngayon. Si Surui ay matatag na naniniwala sa puntong ito. Ang pangunahing contradiction sa buong Quizong Mountain ay wala na sa Surui. Pakiramdam ni Surui ay naghihintay pa rin si Zhang Bukong. Kung ano ang hinihintay niya. Hindi mahuhulaan ni Surui kung ano. Zhang Bufan. Ang aming mga matatanda ay sama-samang humiling sa iyo na magbitiw at maging isang pantas, bakit hindi ka pa nakakagawa ng desisyon? Nagpatuloy ang nakaitim na mukha, puno ng kasamaan ang mga mata. Umiling si Surui, bigla siyang humakbang at naglakad papunta sa gilid ni Zhang Bufan. Ang pagkilos na ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Nagtaas ng kilay si Zhang Bufan. Tila napagtanto niya ang malalim na kahulugan ng pagkilos ni Surui. Gayunpaman, mula sa kanyang pananaw, hindi dapat lumaban si Surui sa tabi niya. Dahil dito ay mas maliit ang posibilidad na barilin siya ni Zhang Bufan. Kayong grupo ng mga hamak. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, hindi natatakot na magdulot ng galit sa publiko. Sa palagay ko ay dapat mo akong i-target ngayon. Hindi ang iyong pinuno. Ngunit, ginawa mo lang ito. Nagulat ako. Siyempre, mula sa aking pananaw, I should be very happy, but to tell you the truth, I don't have these emotions. Alam mo ba kung bakit? Ang mga matatanda ng Kui Songshan ay labis na nagalit. Gayunpaman, kahit na ang apoy sa kanilang mga mata ay maaaring magsunog ng mga tao, hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa Surui. Ang pinaka-nakakahiya ay nasa kasalukuyan, si Zhang Bukong ay ganap na walang dahilan upang magbigay ng mga order sa ngalan ni Zhang Bufan. Magkaaway silang dalawa noon, pero ngayon ay magkatabi na sila. Kakaiba at kakaiba talaga ang ganitong eksena. Maging ang mga luha sa mukha ni Nightingale ay tumigil. Panay ang tingin niya sa sitwasyong nasa harapan niya. Tila hindi niya maintindihan kung anong gamot ang ibinebenta ng kabilang partido sa lab. Hindi sinamantala ang pagkakataong bumagsak sa lupa na tila hindi naaayon sa estilo ni Surui. Si Kui Songshan, kung tutusin, ay isa ring sikat na sekta, ngunit tingnan mo, ano ang nangyari. Tinapik ni Surui ang kanyang dibdib at nanunuyang sinabi, "Ako ay isang tagalabas. Eto, hindi ko talaga matiis ang ugali mo. Anong ritmo ito?" Sa mga ganitong pagkakataon, sa halip na kunin ang pagkakataong makatakas, lumapit ka at magsimulang mag-spray. Anong uri ng problema ang gagawin nito? Sa oras na ito, naramdaman ng mga taong ito ang makapal na walang hiyang estilo ni Surui. Saan napunta ang mabangis na hitsura ng lalaking ito ngayon? Ang balat ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod. Si Zhang Bufan ay wala sa tamang lugar. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa panunood ng pagganap ni Surui, hindi rin siya makapaniwala mali ba ang gamot na ininom ng taong ito. Hindi sa hindi naisip ni Zhang Bufan ang pagkuha ng malakas na shot, ngunit kung magpapatupad pa rin siya ng mga high-pressure measures sa oras na ito, magkakaroon ba ito ng mas masamang epekto? Ang resulta ay tiyak. Sa makatuwid, nagkaroon ng panibagong damdamin si Zhang Bufan sa kanyang puso, nagsimula siyang umasa na gagawin ni Surui ang mga bagay dito.
Matapos magkaroon ng ideyang ito, nagulat si Zhang Bufan. Ito ay tungkol sa posisyon. Gusto niyang bitiin si Surui at bugbugin noon, ngunit ngayon, umaasa siyang tutulungan siya ng kabilang partido na malutas ang problema. Paano ito posible? Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Surui ay mas ikinagulat ni Zhang Bufan. Pagkaman ako ay napakawalang galang kay kasamang Lao Zhang, hindi ko talaga matiis ang iyong pag-uugali. Sarcastic na sinabi ni Surui. Sa oras na ito, kung mas mapayapa ka, hindi na ako magsasabi ng kahit ano, ngunit kung may gusto kang gawin, pasensya na, talagang tatayo ako at tutulungan si kasamang Zhang na alisin ang mga ito. Ako'y sa kanyang likod bahay. Sa pagsasalita tungkol dito, sa madla sa mga hindi kapani-pani walang titig na iyon, huminto si Surui at bumadong hininga. Hoy, sino ang gumawa sa akin na laging maging mainit ang pusong tao? Pagkarinig nito ay halos gustong pumulandet ng iba pang mga tao. Isang subo ng lumang dugo. Nakakita ako ng mga walang hiyang tao, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga taong walang hiya. Makati ang mga ngipin ni Zhang Baki, ngunit alam niyang kailangan niyang tiisin ito ngayon, at naghihintay pa rin siya ng masangkop na oras para mag-shoot. Matandang kasamang Zhang. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Kung magagalaw ka, maaari mong ibigay sa akin ang Nightingale, at hayaan mo akong kunin siya at lisanin ang magulong lugar na ito, ayos lang. Biglang masayang sabi ni Surui. Kaya ang taong ito ay may ganitong ideya sa kanyang puso. Si Zhang Bufan ay talagang may pakiramdam ng pagsusuka ng dugo, ito ba ay isang biro? May mas madyugo pa ba dito? Gayunpaman, nang makaramdam ng sobrang sakit si Zhang Bufan, bigla niyang nakita si Surui na pinasadahan siya ng tingin medyo matalim ang tingin na ito, at biglang nanigas ang puso ni Zhang Bufan. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kailanman mangyayari kay Zhang Bufan, ngunit ngayon, bukod sa pakikipagtulungan kay Surui, wala na siyang ibang paraan. Gusto mo bang kunin si Bai Ying? Imposible. Itigil ang pagnanasa. Nagsimulang magsalita si Zhang Bukong. Ikaw na kontrabida. Palagi mong pinupukaw ang relasyon ng ating magkakapatid, ikaw ang puso ng magnanakaw ay talagang imposibleng magtagumpay. Ngayon, ayaw mong lumabas ng Quezon Mountain ng buhay. Pagkatapos niyang magsalita, binigyan niya ng lihim na tingin ang nakaitim na mukha. Naunawaan ng huli. Inaplos ang kanyang kalahating sunog na ulo, na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Umakbang pasulong at sinabing, Zhang Bufan, huwag mong subukang maging palpak, kasama mo na ang taong ito. Ang mga tawag na ito ay magkasama, halatang gustong makipagsabuatan sa isa't isa, paano mo ipapaliwanag ang bagay na ito? Si Zhang Bufan ay mayabang, hinamak niyang magpaliwanag, ngunit kailangan niyang magpaliwanag. Naiintindihan ni Surui na ang dahilan kung bakit patuloy na agresibo ang nakaitim na elder na ito kay Zhang Bufan ay para lamang lumikha ng momentum para sa pag-angat ni Zhang Bukong sa kapangyarihan. Upang pukawin ang emosyon ng lahat at maghintay hanggang sa maipan ang momentum sa isang tiyak na antas, pagkatapos kinailangan ni Zhang Bufan na sumunod sa opinyon ng publiko at bumaba sa pwesto. Gaya ng sinabi ni Surui. Ngayon na talaga ang pinakamagandang oras para umalis siya. Tinimulan ni Quizong siya ng isang infighting. At hindi siya sineseryoso ni Zhang Bukong. Nadulas siya ng langis sa talampakan. Ang pinakaangkop na paraan, ngunit ngayon, ayaw talagang umalis ni Surui. Pinakaayaw niya ang mga taksil. Kahit na labis siyang nagalit na makita si Zhang Bufan tuwing weekdays, ngunit ngayon ay nagpasya siyang tulungan si Zhang Bufan na pagkalmayan ang kaguluhan sa Quizong Shan. Nang gustong magpaliwanag ni Zhang Bufan ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin, sinipa ito ni Surui, at ginamit niya ang body language para ipahayag ang kanyang saloobin. Hindi inaasahan ng nakaitim na elder na magiging ganoon kapilas si Surui. At halos sa isang kisap mata ay lumitaw sa harap niya. Pagkatapos, ang talampakan ng mga paa ni Surui ay dumaan sa harap ng kanyang mukha. Mag-zoom in ng mas malaki. Bang! Sa mahinang tunog, ang nakaitim na elder ay may isa pang maitim na bakas ng paa sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng ilang metro nang hindi mapigilan. Bagamat hindi siya pinatay ni Surui, tiyak na mapapawi niya ang itim na mukha ng elder na ito sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa maikling panahon. Gayunpaman, ang katawan ng matanda na may itim na mukha ay hindi bumagsak ng husto sa lupa. Sa halip, ang kanyang katawan ay nasalo ng isang pares ng mga kamay.
Mahigpit na magkadugtong ang mga kamay, at wala man lang kahit kaunting panginginig. Kabanata 2038. Yung magandang babae. Ang nakaitim na elder ay sinipa ni Surui. Mula sa lakas, mahuhusgahan na kung ang nakaitim na elder ay nahulog sa karamihan ng tao, marami siyang magagawang basagin. Ngunit ngayon, hindi iyon nangyayari. Ang mga kamay na iyon, napakatatag at makapangyarihan, na pilit na binababa ang napakalakas na bigat ay hindi man lang nag-vibrate. Kahit na ito ay nasa katawan ni Surui, ito ay mahirap gawin. Sino ang may-ari ng mga kamay na ito? Kahit sino pa ang kalaban, dahil nahuli niya ang nakaitim na elder, para kay Surui, isa siyang ganap na kaibigan at kalaban. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ng lalaki mula sa mga anino. Isa itong lalaking naka-red robe. Mukhang nasa 50s na siya. Siya ay matangkad at malakas, at ang bawat hakbang ay napaka-steady. Marahan niyang inihiga ang nakaitim na matanda sa lupa. Nahihilo man ang huli, nang makita ang mukha ng lalaking nakasuot ng pulang damit ay gulat pa rin ang mukha nito. Kaagad pagkatapos, ang taong ito ay nagbigay ng napakagalang na pagbati. Mr. Yerov Eng, hindi ko inaasahan na pupunta ka rito. Ang isang marangal na elder ng Kwisongshan ay napakakumbaba sa iba na yumuko. Tigaw na parang hangin. Nang marinig ang pangalang ito, biglang kumunat ang noo ni Zhang Bufan. Talagang wala masyadong tao ang makakapagpasimangot kay Zhang Bufan, at isa na talaga ang Wild Roping na ito. Siya ang pinuno ng Longian Mountain. Matatagpuan ang Longian Mountain sa isang isla sa timog, na nasa likod ng mga bangin at dagat. Ang tanawin ay lubhang kahanga-hanga. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, tulad ng isang kahangahangang tanawin, hindi inaasahang hindi nabuksan sa labas ng mundo. Kung hahayaan ng mga photographer na iyon na matuklasan ang napakagandang tanawin ng Longian Mountain. Kumuha ng mga larawan, at ipasa ito, tiyak na tatapakan ang isla at bundok na ito nang walang katapusang daloy ng mga turista. Ang posisyon ng Longian Mountain sa arena ay palaging napakahalaga. Lalo na ang kasalukuyang pinuno na si Yerov Eng. Matapos makuha ang posisyon, gumamit siya ng malakas na paraan upang pilitin sa kagubatan ng mga ilog at lawa. Isang daanan ang binuksan, at ang katayuan ng Longian Mountain ay lubos na napabuti. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Si Yerov Eng ay kumikilos ng napaka-wild. Na may isang pares ng mga kamay na bakal na nakikipaglaban sa halos lahat ng mga sekta sa mundo, na may isang maningning at mataas na profile na personalidad. Tama at maling pakiramdam. Marahil dahil sa kadahilanang ito, ang mga tao sa Jiangho ay hindi gustong makipag-usap ng labis kay Yerov Eng. Ngunit ang taong ito ay hindi masyadong kawili-wili. Every 1 or 2 years, kailangan niyang lumabas at gumawa ng eksena, para hindi matahimik ang buong ilog at lawa. Pinsang nag-away sina Yerov Eng at Zhang Bufan. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Ngunit sa pagtingin kay Zhang Bufan na nakakunot ang noo ngayon, tinatansya na ang huling resulta ng kompetisyon ay hindi masyadong kapanipaniwala gaano siya kay ginhawa. Bakit ka nandito? Malamig na tiningnan ni Zhang Bufan si Yerov Eng, nakakuyom na ang kanyang mga kamao. Ito ay isang kalaban na nagpapahirap sa kanya, biglang sumulpot sa oras na ito, tiyak na hindi para tulungan si Zhang Bufan. Si Yerov Eng ay sinundan ng isang binata na may mabagsik na mukha at isang balingkinitang katawan, na bumuo ng isang matalim na kaibahan sa malakas na katawan ni Yerov Eng, at tila hindi isang malakas na paputok na manlalaro. Gayunpaman, alam ng lahat sa mundo na isinama ni Yerov Eng ang binatang ito saan man siya magpunta mula nang umalis siya sa bundok. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ma Feng. At siya ang tanging direktang disipulo ni Yerov Eng. Damanan niya ang kamay na bakal ng ligaw na parang hangin, at naging tanyag siya sa mga ilog at lawa sa murang edad, naging pinuno sa mga nakababatang henerasyon. Ang ekspresyon ni Yerov Eng ay may sarkastikong tingin, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay napakalakas, na para bang hindi ito maalis ng hangin sa gabi. Techmaster Zhang, matagal na. Matagal na talaga. Malamig na sinabi ni Zhang Bufan, hindi ko alam kung bakit ang ulo ni Ye ay pumunta sa pinto sa pagkakataong ito. Hindi direktang sumagot si Yerov Eng. Tanong ni Zhang Bufan, ngunit tumingin sa paligid at bahagyang ngumiti. Mukhang nakaranas ng kaunting problema si Zhang Bufan. Ito ay isang panloob na usapin ng aking gang, at wala itong kinalaman sa iyo.
Sinabi ni Zhang Bufan, sa oras na ito, kahit isang tanga ay makikita na si Ye Roping ay tiyak na hindi mapakali. Bukod dito, ang kabilang partido ay nagmula sa Longyan Mountain, na hindi masyadong malapit. Kahit na lahat sila ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng China, ang Longyan Mountain ay nasa isang isla sa dagat kung tutuusin. Hindi ako pumapasok ng maaga, hindi ako late, pero mas pinili kong sumama sa kalagitnaan ng gabi. Malinaw na nakita ni Zhang Bufan ang tunay na intensyon ng kabilang partido. Ang ulo ng ligaw, sinabi rin ni Zhang Bukong. Sa mga oras na ito, binitawan niya ang braso ni Nightingale dahil gusto niyang sumaludo. Tumingin si Ye Roping kay Zhang Bukong at direktang sinabi, Bukong, matagal na kitang hindi nakikita, tila ikaw ay higit na parang pinuno. Mayroon bang kilos ng pagiging pinuno? Ito ay isang bagay ng paglilinaw. Biglang naging malungkot ang mukha ni Zhang Bufan. Hindi niya akalain na ang kanyang batihing kapatid, ang kanyang mabuting katulong, ay maghahanap ng ganoon kalakas na braso para tulungan siyang umakyat sa posisyon ng ulo. Hindi siya natatakot na ipasok ang mga lobo sa silid. Alam mo, si Zhang Bufan ang pinagkakatiwalaang tao ni Zhang Bufan, walang sino man. At ngayon, si Zhang Bufan ay ipagkanulo ng kanyang nakababatang kapatid. Sa hitsura ni Ye Roping, malinaw na ang isip ni Zhang Bukong. Kung hindi akalain ni Zhang Bufan na ang pinuno ng Longyan Mountain ay may anumang dahilan para sumakay sa oras na ito. Hui Songshan. Nagmamadaling umiling si Zhang Bukong na may mapait na ngiti at sinabing, Yesek Master. Huwag mo akong pagtawanan, ang aking nakatatandang kapatid ay may talento, at siya lamang ang karapat-dapat sa posisyon ng Sect Master. Ikaw na words ay madaling humantong sa hindi pagkakaunawaan. Nang makitang nagkukunwaring inosente pa rin si Zhang Bukong, hindi napigilan ni Zhang Bufan na umiling, lubos siyang nadismaya sa kanyang nakababatang kapatid. Magsalita ka. Pumunta ka dito, ano ba talaga ang dahilan? Tanong ni Zhang Bufan kay si Yan Gai Roping. Pagamat nasa puso na niya ang sagot. Umaasa pa rin siya na ang kabilang partido ang magkukusa para magsalita at tuluyan na siyang sumuko. Napabuntong hininga si Su Rui nang makita niya ito, si Zhang Bufan humans din. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Ye Roping, inayos ang kanyang damit, at sinabing, pumunta ako ngayon dito para lang tulungan si Hui Songshan na pumili ng bagong pinuno. Ito ang mga salita ay direktang nasabi. Pagkatapos magsalita, lumingon si Ye Roping sa mga matatandang nakasuot ng puting damit. Mukhang naiintindihan ninyong lahat ang aking iniisip, at kayong lahat ay nagkaisa upang labanan si Zhang Bufan. Naghalal si Hui Songshan ng bagong pinuno, bakit kailangan mo ng tagalabas para makialam? Ito ay isang napakalinaw na tanong, at hindi tinanong ni Zhang Bufan ang pangungusap na ito. Sa kanyang mga mata, ang lahat ay hindi na kailangang ipaliwanag. Paano kung hindi ako pumayag? Malamig na sinabi ni Zhang Bufan, papatayin mo ba ako? Handa akong subukan ito. Bahagyang ngumiti si Ye Roping. Sa nakalipas na 2 taon, nagkaroon ako ng bagong karanasan sa Kung Fu, at gusto ko lang matuto mula sa Zhang Sect. Hindi na nagsalita si Zhang Bufan, at lumingon kay Zhang Bukong, ang kanyang walang galit o lungkot sa kanyang mga mata, na para bang lahat ng nangyari ay walang kinalaman sa kanya. Zhang Bufan, mula ngayon, ang relasyon sa pagitan mo at ako ay magpakailanman, mahinang sabi ni Zhang Bufan. Tama si Grace. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Zhang Bufan ang kanyang mga kamay at sinabi kay Ye Roping, halika. Para sa ilang kadahilanan. Sa pagtingin sa panimulang kilos ni Zhang Bufan, biglang naramdaman ni Su Rui ang walang hanggang kalungkutan mula sa katawan ng kalaban, at ang kanyang ilong ay nagkaroon din ng maasim na pakiramdam. Si Zhang Bufan ay nagkanulo sa lahat sa oras na ito, at siya mismo ang lumalaban sa mga kumakalaban sa kanya. Napaluha ang Nightingale. Narinig ni Zhang Bukong ang tinig na iyon na, kabaitan at katwiran, hindi lamang walang anumang kalungkutan, ngunit isang pagsabog ng kaganhawahan. Agad namang sumili ang ngiti sa gilid ng labi niya. Ang ngiting ito ay tila puno ng pagmamalaki, ngunit sa ilalim ng pagmamalaki, may bakas din ng kahindak-hindak, lasa. Si Mafang, ang apprentice ni Ye Roping, ay tumabi na may malamig na mukha. Nag-aaway sina Master at Zhang Bufan, at malayo pa siya sa qualified na lumahok. Gayunpaman, siya ay nasa nang siya ay umatras, sinulyapan din niya si Su Rui. Parang may bakas ng provocation sa hitsurang ito.
Napansin ni Surui ang tingin na ito, at bago siya magkaroon ng oras para tumugon, tumingin lang siya nang iniunat ni Mafeng ang kanyang kamay at nilaslas ang sariling leeg. Isa itong karaniwang, cutthroat, na galaw. Siya ay higit pa sa isang lantarang provokasyon. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Mafeng. Sa kanyang opinyon, nang kumilos ang kanyang amo laban kay Zhang Bufen. Natural na hindi siya maaaring maging idol, at palaging nasa limelight. Sa kanyang lakas bilang pinakamahusay na binata sa mundo, ang pagpatay kay Surui ay ganap na nasa kanyang kamay. Sa kabilang panig, Tierufeng ay nakagawa na rin ng panimulang hakbang, at nang malapit na niyang simulan ang pakikipaglaban kay Zhang Bufen, isang figure ang mabilis na kumislap sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang figurang ito sa harap ni Mafeng. Sa oras na ito, ang kanang kamay ni Mafeng ay nasa kanang bahagi pa rin ng kanyang lalamunan, at ang aksyon ng paghiwa ng lalamunan ay nasa dulo pa lang. Gayunpaman, ang kamao ni Surui ay nakaprint na sa kanyang tiyan. Boom! Sa mahinang tunog, ang katawan ni Mafeng ay pumulupot at naging malaking hipon at lumipad sa malayong likuran. Ang Surui ay hindi isang sneak attack. Ang kabilang partido ay nangangahas na putulin ang kanyang lalamunan sa kanyang harapan. May iba pa bang hindi magagawa si Surui? Ang paghihiganti ay iniulat lugar. Ang biglaang sitwasyong ito ay nagulat kay Tierufeng, at nakikita lamang niya ang kanyang mga disipulo na pinalipad. Tiyak na maganda ang lakas ni Mafeng, ngunit hindi niya inaasahan na napakataas ng lakas ni Surui kaya nabigla siya. Sa ganoong bilis at lakas, kahit na lumaban si Mafeng ng buong lakas, mahihirapan siyang maabot ang ganoong antas. Ang suntok ni Surui ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang mga panloob na organo ay nawala, at ang kanyang buong tiyan ay malapit ng sumabog. Matapos sumuntok si Surui, wala nang ibang aksyon. Isang ligaw na sinulit na gawa sa lana, hindi man lang ito na knockout sa pamamagitan ng isang trick. Kung wala kang lakas, huwag kang kumilos ng ganito. Gayunpaman, bagamat napakabilis na lumipad palabas ni Mafeng, tila mas mabilis itong lumipad pabalik. Ang kanyang katawan ay gumuhit ng isang parabola sa hangin at lumapag ng 20 metro ang layo. Natahimik ang eksena. Sinong gumawa nito? Sa oras na ito, isang maganda at mapangahas na babae ang lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 2039. Hello Princess. Natahimik ang eksena. Obviously, ang sumipa pabalik kay Mafeng ay ang hindi kapani-paniwalang magandang babaeng ito. Tahimik siyang nakatayo doon, parang hindi niya kayang sumipa ng ganoon kalakas na sipa. Ang babaeng ito ay nakasuot ng puting damit na may gintong mga pattern ng apoy na nakatali dito, at itim na bote sa kanyang mga paa. Lahat ay nagbibigay ng marangal na pakiramdam. Ang mga tampok ng mukha ng batang babae na ito ay napakapinong. Na para bang sinusukat ang mga ito gamit ang pinakapinong ruler, kilay man, mata, o ilong at bibig. Sila ay parang pinaka-perpektong regalo mula sa Diyos. At makikita ito ng lahat sa isang sulyap sa kabanata noong nandoon siya, palagi niyang nararamdaman na ang babaeng ito ay dapat na isang prinsesa na lumabas. Ng isang fairy tale, na may pinakamarangal at bihirang dugo, na naging dahilan upang ang mga tao ay gustong sumuko sa harap niya. Ang mahabang gininto ang buhok ay nakatali sa isang mataas na nakapusod, na nagbigay sa kanya ng isang touch ng liksi habang pagiging marangal. Sa likuran niya, may 2 tao na nababalot ng puting damit, na naging dahilan upang hindi makita ng mga tao ang kanilang mga mukha. Kahit na hindi sila nagsiwalat ng anumang mapanganib. Hininga. Ngunit ang ganitong uri ng damit ay tila ang mahiwagang master ng medieval na Europa, ngunit ito ay gumagawa ng mga tao na ganap na hindi magawang hamakin ang mga ito. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Surui. Wala siyang ideya na makikilala niya ang babaeng ito sa silangang Quizong Mountain na ito. Goslin. Ito ang munting prinsesa ng pamilyang Atlantes. Ito raw ang may pinakamarangal na golden bloodline. Naramdaman ni Surui na hindi sapat ang kanyang utak. Bakit biglang lumitaw dito si Gotlin mula sa Golden Family? Anong uri ng sanhi ng koneksyon ang kinakailangan upang i-connecta ang maganda at mapangahas na batang babae kay Qui Songshan? Hindi ka panipaniwala. Si Surui, na nakakaalam tungkol kay Goslin, ay naisip na ito ay hindi ka panipaniwala, at ang mga tao sa Qui Songshan na hindi nakakilala kay Goslin ay nadama na ang kanilang mga utak ay hindi sapat.
Halatang si Goldilocks na taga-kanluran, bakit siya pumunta dito? Sa pagtingin sa perpektong babaeng ito, ang mga taong naruroon ay nadama na ang kanilang mga isip ay medyo nawala. Goslan, matagal nang hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Surui. Hindi niya maiwasang isipin ang araw na magkatabi silang lumaban ni Goslan laban sa Cossacks, ang Diyos ng kamatayan. Lumilitaw ang mga eksena sa nakaraan na nagpapainit sa pakiramdam ng mga tao. At ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay ang pinakamaganda at hindi malilimutang bagay sa buhay. Nang makita ni Surui ang babaeng ito, halos likas niyang hinawakan ang kanyang mga labi. Sa oras na iyon, kapag napapaligiran ng maraming mga kaaway, siya at si Gesilan ay hindi inaasahang naghalikan, at hindi isang beses o dalawang beses, ngunit ilang beses nang magkasunod. Sa oras na iyon, sisubog na sa galit si Gesilan. Tumawa si Surui. Nang makita ni Gesilan si Surui, sumili ang isang mainit na ngiti sa kanyang mga mata. Sa sandaling ngumiti siya. Tila isang daang bulaklak ang namumulaklak. Yung mga alagad ni Kuisongshan na bihirang makakita ng magagandang babae, sa mga sandaling ito, parang malasing na ang puso ko. Kahit na ang mga matatanda ng Kuisongshan, na matanda at may karanasan, ay nararamdaman na malapit na silang mag-iwas ng tingin. Napabuntong hininga silang lahat paanong may perpektong babae sa mundong ito, at ni Katie Ting na kapintasan ay hindi niya mapili. Ang ngiti na iyon ay napakalinis, napakakaakit-akit, na may isang malakas na atraksyon, kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng pagkahibang, sila ay hindi rin makalapit. Masyado talagang marangal ang pakiramdam na idinudulot ni Gesilan sa mga tao. Para siyang mainit na araw na dahan-daang sumisikat, na may gintong liwanag sa buong katawan. Nang makita niya si Surui na likas na hawakan ang kanyang mga labi, naisip din ni Goslan ang mapusok na eksenang nangyari noong araw na iyon, at tila may dampi ng init sa kanyang mga labi. Ang init ay kumalat sa linya ng kanyang labi at kumalat sa kanyang paligid. Dahilan upang lumitaw ang dalawang malabong pamumula sa kanyang maputi at maisla na mukha na hindi makakita ng kahit isang butas. Parang sa ilalim ng bughaw na langit at puting ulap, biglang namumulaklak ang isang namumulaklak na puno ng cherry. Binuksan ni Surui ang kanyang mga braso. Ang aksyon na ito, nagawa na niya noon, sa pagkakataong iyon, yamakap si Gesilan sa kanyang mga bisig na may pusong puno ng kagalakan. Sa pagkakataong ito, sumulong si Gesilan. Gusto niyang yakapin muli si Surui gaya ng dati. Kung maaari, masarap maramdaman muli ang temperatura ng labi ng isa't isa. Gayunpaman, tila may naisip siya at huminto muli. Ang pakiramdam ng pakikipaglaban ng magkatabi sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa ilalim ng pagkupkop ng maraming mga kaaway ay hindi mailalarawan at hindi mailarawan. At hindi mailarawan sa mga salita. Sa buhay ng isang tao, maraming damdamin na hindi maipaliwanag, may isinilang sa paglipas ng panahon, may banayad, may mali, at higit pa, ito ay dulot ng mga multo at Diyos. Ang relasyon sa pagitan ng Surui at Gesilan ay dapat na kombinasyon ng karma at mga multo. Siyempre, may ilang mga panlabas na puwersa na naglalaro. Kung walang cause of death sa pressure na ginawa mula sa labas ng mundo ni Ares. Ang Diyos ng digmaan, imposible para kay Goslan at Surui na gumawa ng ganoong intimate na bagay sa pamamagitan ng mahika. Siyempre, ang ganitong uri ng intimacy ay ganap na hindi mapapatawad sa pananaw ni Gesilan. Ang pag-uugali ni Surui ay nadumisan ng marangal na dugo ng pamilyang Atlantes. Tumingin si Nightingale kay Gesilan. At hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkukumpara. Napaka-perpekto ng babaeng ito. Napaka-perpekto na wala siyang kapintasan. Makatitiyak si Nightingale na hindi pa siya nakakita ng paghahambing sa kanyang buhay. Isang mas mabuting babae para kay Gotlin, Silangan at Kanluran. Ang mga babae ay likas at may isip na magkumpara, ngunit ang Nightingale ay may pagmamalaki sa aspetong ito, at wala siyang masyadong pakialam sa ganitong uri ng bagay. Huminto si Goslin, umiwas ng tingin kay Surui, at pagkatapos ay inalis ang kanyang ngiti. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na unti-unting naging reyna ang prinsesa. Dahil na rin siguro sa sobrang flawless at medyo bata. Kulang pa rin ang ugali ng reyna, pero ang biglaang paglabas ng aura na ito ay nagparamdam sa lahat na unti-unting naging seryoso ang atmosphere sa eksena. Tiningnan ni Yerofeng ang sitwasyon sa harap niya at hindi na nagsalita. Bagamat mayabang siya, napakakalma pa rin niya kung kailan dapat maging mahinahon.
Ngunit hindi inaasahan ni Yeropeng na ang kanyang direktang disipulo na si Mapeng ay tumayo na, tumingin kay Gesilan, at sumigaw ng galit, saan galing ang babae? Nanliligaw lang kay kamatayan. Malinaw niyang naalala noon na ang maganda at mapangahas na babaeng ito ang sumipa sa kanya pabalik. Dahil dito, ang kanyang likod ay may pananakit na parang bali ng buto. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya kay Goslan. Paglakas loob na hawakan ang munting prinsesa ng pamilyang Atlantes. I have to say, itong si Mapeng ay talagang matapang. Ang taong ito ay galit mula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi niya makontrol ang napakaraming bagay. Kahit gaano pa kaganda si Gesilan, sisirain niya siya ngayon. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na siya, biglang tumayo ang lalaking nakasuot ng puting damit sa kanang bahagi ng Gesilan. Napakabilis ng kanyang bilis na kahit si Mapeng ay hindi nakita kung paano nagpuwersa ang mga paa ng kalaban, kaya bigla siyang lumutang. Bago pa makapag-react si Mapeng, nakita niya ang lalaking naka-white robe na biglang nagunat ng kamay. Ang kamay na ito ay nakatago noon sa ilalim ng balabal. Kaya hindi nakikita ng lahat ang hitsura ng kamay na ito. Ngayon, nalaman ng lahat na ang kamay na ito ay talagang kumikinang sa metal na kinang. Ang lalaking ito na nakaputing damit ay nakasuot ng isang layer ng metal armor mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga bisig. Boom! Walang oras si Mapeng para gumawa ng anumang defensive action, at ang kanyang balikat ay natama ng armored hand na ito. Ang lalaking ito ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Alam ng Diyos kung gaano kalakas itong lalaking nakasuot ng puti. Lumipad ang katawan ni Mapeng ng mahigit 20 metro ang layo, at hindi natamba hanggang sa nabangga siya sa pader. Kaagad pagkatapos, lubos na natakot ang lahat ng makitang sa ilalim ng impact, may mga bitik sa dingding, at pagkatapos ay lumaki ang mga bitik sa dingding, tulad ng sapot ng gagamba, ng siksikan. Tapos nabasag yung pader. Nakakakilabot ang kapangyarihan ng palad nitong lalaking nakaputing damit. Sa puntong ito, nabaon si Mapeng ng isang tumpok ng mga sirang brick. Napakasakit ng kanyang mga balikat, masikip ang kanyang katawan, at hindi na siya makabangon sa maikling panahon. Upang maglakas loob na salakayin ang munting prinsesa ng pamilyang Atlantes, alam ba ng lalaking ito ang halagang babayaran niya sa kanyang mga aksyon? Nang makita na ang apprentice ay malubhang nasugatan, malamang na ang naturang pinsala ay hindi na mababawi. Sa wakas ay hindi na kumalma si Yeropeng. Galit siyang umungol, at pagkatapos ay ipinalabas ang magkabilang kamao at hinampas ang lalaking nakaputing damit na kakabaril lang. Tikat din ang kamay na bakal ni Yeropeng. Ngayon, kailangan niyang harapin ito ng husto. Tingnan natin kung ang kamao niya o ang baluti sa kamay ng puting roba. Gayunpaman, bago dumating ang figure ni Yeropeng sa harapan ng lalaking nakasuot ng puting damit, nakita niya ang isa pang lalaking nakasuot ng puting damit sa tabi ni Gesilan na biglang humakbang at kinuha ito mula sa likuran. Isang longbow. Pagbaluktot ng busog at pagbaril ng mga palaso, halos kumpleto ang kanyang mga galaw sa isang galaw, umaagos ng maayos. Sa pagkumpleto ng gayong masalimuot na paggalaw sa isang kisap mata, alam ng Diyos kung ilang taon na siyang nakalubog sa landas ng palaso. Sa napakaikling distansya at napakalakas na puwersa. Ang bilis ng busog at palaso ay maihahambing sa isang bola ng kanyan, at ito ay dumating kay Yeropeng halos sa sandaling ito ay humiwalay sa bowstring. Napagtanto ng huli na ito ay hindi maganda, ngunit, sa ganoong kalapit na distansya, wala siyang oras upang gumawa ng anumang mga hakbang sa pagtatanggol. Dahil ang araw na ito ay nakatutok sa mukha ni Yeropeng, ang huli ay likas lamang na ikiling ang kanyang ulo. Sa napakalakas na bilis ng apoy, hindi tuluyang umiwas si Yeropeng. Ang palaso ay gumawa ng isang madugong buta sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay tinanggal ang kanyang tainga. Kadalasan, bilang resulta, kalahati ng mukha ni Yeropeng ay puno ng dugo, at hindi niya kayang tingnan ito. Bago pa makasigaw si Yeropeng, isa pang lalaking nakasuot ng puting damit ang naglagay ng kanyang armored handprint sa kanyang dibdib. Kabanata 2040. Para sa'yo. Si Yeropeng ay karapat-dapat na maging isang matagal nang itinatag na martial arts master sa lahat ng sulok ng mundo. Sa pagharap sa mahinahon at nakakagigil na suntok ng lalaking nakaputing damit, tiniis niya ang sakit sa kanyang mukha at sinuntok ang kanyang kamay na bakal. Sa kabila ng dibdib, bumangga ito sa palad ng kalaban na nakasuot ng metal na baluti.
Hindi ko alam kung paano nasanay ang kamao ni Yerofeng, ngunit pagkatapos ng ganoong banggaan, nagkaroon ng tunog ng ginto at bakal na symphony. Dahil ang mga paa ni Yerofeng ay hindi pa nakakatama sa lupa, kaya ang ilalim na plato ay hindi matatag, at ang kanyang figure ay lumilipad ng pabaliktad ng ilang metro sa hangin. Gayunpaman, bago pa makatapak ang kanyang mga paa sa lupa, isa pang lalaking nakasuot ng puting damit na may longbow ang gumamit ng longbow bilang sandata at iginuhit ito patagilid. Maaari pa bang gamitin ang isang longbow ng ganito? Sa oras na ito, luma na ang mga galaw ni Yerofeng, at ganap na imposibleng itaas ang espiritu upang ipagtanggol, kaya halos hindi na niya maipatong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hindi man lang nakita ni Surui kung saang material ginawa ang longbow. Bagamat puno ng tigas, tila napakatigas nito. Si Yerofeng ay sikat sa kanyang kamay na bakal, at ang kanyang mga braso ay kasing tigas, ang depensang ito ay puro pediatric level para sa kanya. Gayunpaman, sa isang simple at direktang haplos ng puting roba, ang braso ni Yerofeng ay bumagsak sa kanyang dibdib, hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subaw ng dugo, at ang kanyang katawan ay nahulog hanggang 100 metro ang layo. Ang isang Yerofeng, na nakikipaglaban sa buong mundo gamit ang isang pares ng mga kamay na bakal, ay talagang malapit ng mabugbog sa isang bog zone ng mabangis na hangin ngayon. Kahit si Zhang Bufen ay hindi inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Nakakatakot ang 2 taong nakasuot ng puti. Dapat mong malaman na kahit na ang lakas ni Zhang Bufen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, hindi pa rin siya gaanong kumpiyansa na lubos niyang matatalo si Yerofeng. Ngunit nagsanib puwersa ang dalawa, at sa loob ng ilang galaw, si Yerofeng, na palagi nang umaatake, ay natalo. Sa ilang sandali, ang eksena ay nakakatakot na tahimik. Mabagal na umihip ang hanging bundok, tumayo si Yerofeng, hinawakan ang masakit na dibdib, tinitigan ang 2 lalaking nakasuot ng puting damit, at nagtanong, "Sino ka?" Hindi naisip ni Yerofeng na maaaring sakta ng isang tao ang kanyang sarili sa loob ng 3 o 2 stroke. Ang mga simpleng trick na iyon ay puno ng dominanteng kapangyarihan. Ito mismo ang hinahabol ni Yerofeng ngunit hindi niya makuha. Hindi ka panipaniwala na tila isang makapangyarihang eksperto ang entourage ng babaeng ito. Ito ba ay isang panahon kung saan ang mga Panginoon ay nasa lahat ng dako at may mga Panginoon na kasing dami ng mga aso? Nakatira ka ba sa Longyan Mountain, na hindi nakakonekta sa mundo? Ang 2 lalaking ito na nakasuot ng puti ay halatang taga-kanluran. Masasabi bang napakalakas ng puwersa ng kanluran? Si Yerofeng ay hindi nang ahas na bumaril muli, hindi niya kayang husgahan ang lalim ng kalaban sa ngayon. Nadaman niya na ang 2 taong ito na nakasuot ng puting damit ay nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihang militar. Gayunpaman sila ay nagpakumbaba na maging mga lingkod ng iba, na isang bahid lamang ng kanilang napakahusay na kakayahan. Gayunpaman, hindi alam ni Yerofeng na pinuprotektahan ng 2 lalaking nakasuot ng puting damit ang munting prinsesa ng pamilyang Atlantes, ang pinakamahalagang hiyas ng ginintoang pamilya. Namana sa Europa sa loob ng libu-libong taon. Ang kapangyarihan at kayamanan ng Atlantes ay maaaring malayo sa imahinasyon ng lahat. Sa kasong ito, nakakita sila ng 2 malalaking kape na kayang talunin ang ligaw na parang hangin. Mukhang hindi masyadong mahirap para sa isang mandirigma na maging bodyguard ni Gesilan. Marahil, ang 2 taong ito na nakasuot ng puting damit ay may maluwalhating nakaraan at maaari ding magkaroon ng isang mahusay na reputasyon. Ngunit sa harap ng munting prinsesa ng pamilyang Atlantes, hindi sila kilala bilang mga bodyguard, maging isang tagasunod ng walang anumang reklamo. Sa kanluran, walang nang-ahas na maliitin ang pamana ng pamilyang Atlantes. Kapag ang gininto ang pamilyang ito na natutulog sa loob ng libu-libong taon ay handang magsimulang lumitaw. Kung gayon ang kagalingang ipinakita nila ay halos walang makalaban. Lampas din sa inaasahan ni Zhang Bufen ang eksenang nasa harapan niya. Umiling siya, nahulaan na ng matandang kasama kung bakit pumunta rito ang hindi kapani-pani walang magandang dalaga. Mukhang malaki na talaga ang atraksyon ni Surui, mundo na ng binata. Huling ngumiti ang mukha ni Goslan. Hindi niya pinapayagan ng sino man nasaktan si Surui. Ang kaaway ni Surui ay ang kanyang kaaway. Sa mga ilog at lawa ng China, si Yerofeng, na nagsaselo sa maraming tao, ay hindi kailanman pumasok sa mga mata ni Gesilan. Hindi siya maabala ng gayong maliit na tao, sa lahat.
Gayunpaman, sa sandaling ito, si Ma Feng, na nabaon sa lupa ng isang tumpok ng mga sirang brick, ay tumayo. Ngayon ay nadisgrasya siya. Iniisip ng mga hindi nakakakilala sa kanya na lumabas siya sa Black Brick Kiln. Nasaan ang mag-ara ang hitsura ng batang talento mula noon. Gayunpaman, tiyak na dahil nabaon si Ma Feng sa mga sirang laryo kaya na-miss niya ang kahangahangang larawan ng kanyang Panginoon na inaabuso. Bukod dito, dahil sa anggulo ng pagtayo, ang pinsala sa pisngi ni Ye Rofeng ay hindi natuklasan ni Ma Feng. Kung nakita ni Ma Feng ang pagtulo ng dugo mula sa mukha ni Master, malamang na hindi niya ito sasabihin. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa maraming bahagi ng kanyang katawan, at galit na sinabi kay Ye Rofeng, "Guro, hindi natin dapat hayaang sirain ng grupong ito ng mga multo ang ating mabubuting gawa." Ang master ni Artlantes na nakasuot ng puting damit, nang makapasok siya sa bibig ni Ma Feng, ay naging manloloko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Ma Feng kapag nalaman niya ang totoo. Siyempre, kahit sabihin sa kanya ang pangalan ng Atlantes, wala siyang mararamdaman, dahil hindi pa niya narinig ang maalamat na pamilyang ito. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Patiim na tinitigan ni Ye Rofeng ang kanyang disipulo. Malinaw, pinoprotektahan niya si Ma Feng sa pagsasabi nito. Gayunpaman, ang huli ay ganap na walang kamalayan sa mabuting hangarin ng guro at ng kanyang mga nakatatanda. Nadama ni Ma Feng na hindi siya dapat maging duwag sa sandaling ito. Ikinawi niya ang kanyang kamao at sinabi, "Guro, ipaubaya mo sa akin ang babaeng iyon, kailangan kong ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng paghampas sa iyo ngayon." Sa katunayan, hindi bumangga si Gesilan kay Ye Rofeng, ngunit sinipas si Ma Feng palayo sa isang sipa. Sa oras na ito, hindi sinasadyang hinailan ni Ma Feng ang puot sa katawan ni Ye Rofeng. Sinusubukan ni Ma Feng na pasayahin ang kanyang amo, ngunit hindi niya alam na nagagalit na ang kanyang amo. Naramdaman ni Ye Rofeng na ang kanyang apprentice ay matalino pa rin at sobrang talino sa normal na panahon. "Naloko. Sabi ko, tumahimik ka." Habang nagsasalita siya, hinagis ni Ye Rofeng ng isang sampal sa mukha, na naging dahilan para masuray-suray si Ma Feng ng ilang hakbang. Nabunot ang kalahati ng ngipin sa bibig ni Ma Feng. Gumamit si Ye Rofeng ng maraming lakas, at alam niya na sa ganitong paraan lang niya mapapatahimik ang idiot na apprentice na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Ye Rofeng na iguguhit niya ang kanyang apprentice ng direkta sa harap ni Su Rui. Si Su Rui ay hindi huminto kahit saglit, hinampas lang niya ang kanyang backhand. Gumamit siya ng mas maraming lakas kaysa sa ligaw. Umiikot ang katawan ni Ma Feng na parang umiikot na tuktok, at sa kasamaang palad, umiikot siya sa harap ng isa pang lalaking nakasuot ng puti. Hinawakan ng lalaking nakasuot ng puting damit ang nangingibabaw na longbow na gawa sa hindi kilalang material, at iginuhit ito ng diretso, na nagpalipad muli kay Ma Feng. At sa pagkakataong ito, lumipad si Ma Feng ng mahigit 10 metro at gamulong pababa sa gilid ng burol. Ang kapis-palad na ito ay sinipa na parang bola. Halatang mabigat ang kamay ng lalaking nakasuot ng puti. Hindi ko alam kung ilang buto ang nabali sa katawan ni Ma Feng. Kahit na maibalik ito sa hinaharap, imposibleng bumalik ang lakas sa dating antas. Masasabing inalis na ang kanyang buhay, at tuluyan ng nakaharang ang paraan ng martial arts. Maglakas loob na magsalita ng bastos sa hiyas ng gininto ang pamilya, ito na ang wakas. Napaungol si Ye Rofeng matapos itong makita, hindi napigilan ang kanyang emosyon ng ilang sandali. Pagkatapos sumigaw, gusto niyang magmadaling bumaba sa gilid ng burol upang makita kung ano ang kalagayan ng kanyang apprentice. Kung si Ma Feng ay tumama sa isang bato gamit ang kanyang ulo habang gamulong pababa, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ngunit sa sumunod na segundo, ang lalaking nakasuot ng puting damit na may longbow ay nagsimulang yumuko muli ng busog, at ang dulo ng palaso ay nakatutok sa dibdib ni Ye Rofeng. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang galaw, tiyak na walang pag-aalinlangan ang pana at tatago sa kanyang dibdib. Sa ganoong kalayuan, hindi naniniwala si Ye Rofeng na makakatakas siya. Mula sa kanyang debo, siya ay palaging sobrang mayabang, kailan siya dumanas ng gayong kahihiyan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Ye Rofeng na gumawa ng anumang aksyon sa harap ng tahimik ngunit makapangyarihang lalaking ito na nakasuot ng puting damit. Ang gulo talaga ni Zhang Bukong sa mga oras na ito. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Akala ko ay sapat na ang lakas upang dalhin si Ye Rofeng.
at sa tulong ng mga matatanda. Wala siyang anumang problema kapag umakyat siya sa posisyon ng ulo, ngunit ang hitsura ng kanluraning batang babae na ito, ngunit halos maduraj ang lahat ng kanyang mga pantasya. Kung ang itaas na antas ay hindi malakas, kahit na ang mga alagad sa ibaba ay sumusuporta sa kanya, ano ang silbi? Naglakad si Ghoslin patungo kay Surui, isang mainit na tingin ang lumitaw sa kanyang macelan at walang kapintasan na mukha. Nakatayo sa harap ni Surui. Tigesilan ay hindi sumugod sa kanyang mga bisig tulad ng dati, nagbigay ng halik na hindi maipaliwanag ng sentido komon, ngunit patuloy na nakatitig sa mukha ni Surui. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, naging gwapo na naman ba ako? Hinawakan ni Surui ang kanyang mukha. Well, naging gwapo ako. Marahan ng umiti si Gesilan, na parang isang daang bulaklak ang namumulaklak sa tagsibol. Tumitaw din sa kanyang mga mata ang mga eksena at eksena ng nakaraan. Ang lalaki at babae na ito ay hindi nagkaroon ng mahabang karanasan sa pakikisama sa isa't isa. Ngunit ang kanilang maikling panahon na magkasama ay nakakasilaw tulad ng isang shooting star sa kalangitan, mawala sa. Bakit ka pumunta sa Huotsie? Tanong ni Surui. Nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Bahagyang itinaas ni Gesilan ang kanyang mukha, at ang kanyang macelan na baba ay naging sanhi ng hindi mapigil ang pagkurot ng mga tao. Pumilis ang tibok ng puso ni Surui. Sa kabutihang palad, hindi niya nakalimutang ipangako kay Goslan ang anuman, ngunit ang pagpapaliban noon ay naging dahilan upang maantala niya ang bagay na ito ng walang hanggan. Ipinangako niya kay Gesilan na dadalhin niya ito upang tingnang mabuti ang mga malalaking ilog at kabundukan sa China. At hayaan ang batang babae na ito, na maingat na inaalagaan ng pamilyang Atlantes mula pa noong siya ay bata, ay maranasan ang kapa at ang wakas ng mundo. Ngayon, gusto kong tuparin mo ang iyong pangako. Marahan na pumikit si Gesilan, may bakas ng pagiging coquettish sa perpektong mukha na ito.